bakit hindi unahin yung mga ill-gotten wealth noong yung mga public officials, hindi lamang yung DPWH, di ba? May DPWH niya, sino yun, si Bryce, anong apelido? Hernandez. O, di ba, sinurrender niya yung kanyang sasakyan. Bakit walang congressman na nagsusurrender ng kanilang ari-arian? Ang dali-dali naman na kunin yung ill-gotten wealth. Magkano bang sweldo ng congressman? 300,000 yung basic, ha? May mga allowances. Mga 300,000 a month. Pag ito ay may mansyon, ay teka muna, paliwanag mo kung bakit. Anyway, ako habang papunta rito, nakikinig ako ng radyo, syempre. Hindi ako na a-amuse lang doon sa ICI, the Independent Commission on Infrastructure. Okay. Diba kahapon lang pinag-uusapan natin na parang hindi yata inclined ang ICI na isa publiko yung kanilang mga hearings against the demand. Ang dami nang nagdidemande. Lagot na. Yung CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Opo. At ang Iglesia ni Cristo nagdemand na. Opo. Isa publiko yan, transparent. May dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Ako, may mga puntos na nagdi-disagree ako dito sa dalawang ito. Pero sa ngayon, agree ako sa kanila, si former ombudsman, Opo. and Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales, at former Supreme Court Senior Associate Justice at dating Chief Presidential Legal Advisor na si Tony Carpio, pareho nagsabi, hindi pwede yan. Ang transparency kasi, ang publicity ay isang garantiya na kayo ay magiging independent sapagkat malalaman nyo ang reaksyon ng publiko. Ano bang tinatago? Merong problema dyan, attorney. Kasi nung araw, bago namatay yung isang anchor na napanood natin daw, ewan ko lang kung totoo rin to, pero ang sabi po, marami daw talagang tanim, ebidensya. Yun ang nangyayari ngayon. Sa ICI? Yes, kaya kailangan nilang itago, i-secure yung para hindi masyadong Sino magtatanim ng ebidensya? Ibig sabihin, pag may ghost project, tatanggalin na yung bridge para maging ghost project. May dam. Ito, walang dam yan. Tanggalin natin yung dam para pag-inspeksyon. Walang dam. Hindi po. Yung mga pangalan nila para mahirap naman yun, di ba? Sabagay. Yung mga insertions, ando naman yun, dokumento. Alam nga namang isingit mo ngayon yan. Dokumentado yan. Enrolled bill yan Ayun lang. Minsan ganun kasi nangyayari, sir. Matagal na raw yan. Hindi reason yun. Talagang may nagtatanim ng ebidensya. Kaya nga, isa sa publiko mo, masusuri yan Dating Supreme Court Justice, ang chairman. Accountant, matinding accountant, yung kasama niya. Dating pulis. Pagkatapos yung magalong, si General Azurin. Ibig mo sabihin, makakalusot sa kanilang tanim ebidensya. Imposible yun. Anong dahilan ayaw nilang ilabas? Hindi ko nga alam. Baka hindi, baka hindi ebidensya. Baka personalidad ang pinoprotektahan. Ito pwede. Nagtataka ako rito. Sige po. Bakit, di ba dapat independent ito? Ibig sabihin, hayaan mo silang gumawa ng kanilang diskarte. Bakit? Ito, sinabi ko na ito at sasabihin ko ng muli. Bakit yung sekretary ng DPWH ang nag-i-inspect at lagi nilang kasama? Kung inutusan siya, dapat may mga kasama yon na mga independent din, na mga inhinyero, yung mga nakakaalam sa public works. Ang dami dyan Nandyan si June Palafox. Ba't ayaw na lang itap ang talento ni June Palafox? Willing yan, I'm sure. Tama. Without talking to him, alam ko, makabayan yan. Kasi, sabihin mo man na inatangan siya ng obligasyon o ng katungkulan, si Secretary Vince, na siya mag-inspect, alter ego pa rin siya ng Pangulo. So, to that extent, masisira ang independence ng ICI. Di ba?
Kasi, pwede. subject pa rin siya sa orders ng Pangulo. Di ba? Ang gustong palabasin ng Pangulo, pagkatapos niyang i-create yan, wala siyang pakialam. Di ba sabi pa nga niya, dun sa mga calls na yung i-publicize o i-televise Opo. yung mga proceedings ng ICI. Sabi niya, hands off kami dyan. Hayaan mo sila magdesisyon. Bakit mayroong nakikialam na alter ego secretary? O di may i-islant niya kung gusto niya, matipos kasi siya yung nakakaalam Bakit may mga undersecretary pa rin ng DPWH? Hindi ba pwede sa laki ng powers ng ICI to the extent na pwede mong to the extent na pwedeng ibigay ng executive sa isang commission ay hindi sila makakuha ng kanilang sariling mag-inspect? O di ba may investigador na nga sila, si General Asurin, ba't hindi yun ang mag-inspect? Na siya lang, kasama niya, engineers ng ICI. Kasi hindi mo maiwasan dyan, mag-inspect ka, nandun si Dizon, nandun yung mga taga-DPWH. Sir, ganito yan, ganyan yan, hindi goes yan. O ito, matibay yan, ganyan. Wala nang independence. Bago si Remulla, pumunta pa roon. Di ba, as nung DOJ secretary pa siya, pumunta siya. Di ba, alter ego rin siya ng Pangulo? Wala na. Wala na. Kamote na to. Drawing lahat yung mga sinasabi nyo. Yun nga, at saka ito. Bakit, ito, hindi ko nila pinagtatanggol, doon ko pa gustong tirahin yung mga mambabatas, hindi ba? Bakit napag-iinitan lamang yung sinasabing ill-gotten wealth noong mga ang dali-dali yung ill-gotten wealth? Bakit pag-initan yung restitution ng mga kontraktor? Mahirap pa po yun Yung restitution na yun kasi mga pribadong mamamayan yan. Yes. Bakit hindi unahin yung mga ill-gotten wealth noong yung mga public officials? Hindi lamang yung DPWH. Di ba? May DPWH niya, sino yun? Si Bryce, anong apelido? Hernandez. Di ba, sinurrender niya yung kanyang sasakyan. Bakit walang congressman na nagsusurrender ng kanilang ari-arian? Ang dali-dali naman na kunin yung ill-gotten wealth. Pinupunti rin na tax ni Diskaya. Hindi ko sinasabi kung huwag niyong i-tax si Diskaya. Kung talagang hindi nagbabayad ng tax, di tirahin nyo, demanda nyo. Patas. Ibig sabihin, alam nyo, kita nyo ang batas po natin ay meron ng mekanismo para ang ill-gotten wealth ng mga public officials ay makuha ng gobyerno. At mas madali kesa yung sinasabi nyong restitution na yan. Kaya sinasabi ko, mali Unang-una, uulitin ko, wala sa batas ang restitution para pumasok sa witness protection or i-discharge as state witness. So, wala po sa 6891, witness protection, wala sa Rule 119, witness yung discharge as state witness, wala sa Whistleblowers Law, which is Presidential Decree 749. Okay. Ang restitution, kung gusto nyo ng restitution, kung gusto ni Senator Tulfo ng restitution, basahin nyo itong lumang batas na hanggang ngayon ay effective pa. Yan. Republic Act 1379 at yung mas bagong batas, yung Republic Act 7080, yung Anti-Plunder Act. Anong nakalagay dito sa mga batas na ito? Lalo na itong 1379. Napakadaling kunin kasi noong ill-gotten wealth. Lalo na social media, post nitong mga nepo babies, ng kayamanan nila, mga milyon-milyong pisong bill, mga private aircraft na travel. Di ba?
Ito nakalagay sa Republic Act 1379, yung forfeiture. Ito ay sinasabi rito, kapag ang yaman ng isang public official ay sobra sa kanyang lehitimong sweldo, automatic, there is a presumption. Itinuturing na ng batasyon na ill-gotten. Kurakot na yun. Kurakot na yun. Okay. Kapag ikaw ay nag-file ng petisyon sa korte para i-forfeit o kumpiskahin yung ill-gotten wealth na yon, ang dapat magpatunay na yun ay hindi ill-gotten ay yung public official as an exemption to the provision that he is innocent until proven otherwise. Bakit? Kasi forfeiture is not a criminal proceeding. Mas pinasarap na chicken nam nam nam. Tikman na. Sarap ng chow. Yan. Yung innocent until proven otherwise, sa criminal proceedings lamang po yun. Ito ay civil. Civil. Ibig sabihin, ang quantum of evidence, ang papatunayan mo, hindi katulad sa criminal case, ay proof beyond reasonable doubt. Ito ay preponderance of evidence lamang. So, ito, madali ha. Unang-una, may presumption ng law in favor of the government na kapag ang isang public official ay mas malaki ang ari-arian, yung mga yaman sa lehitimong sweldo. Magkano bang sweldo ng congressman? 300,000 yung basic ha. May mga allowances. Mga 300,000 a month. Pag ito ay may mansyon, ay teka muna, paliwanag mo kung bakit. Ipo-forfeit yan. Pag ikaw ay may 15 mansyon, abay, teka muna, saan ang galing? Siguro minana, di ba? Siguro nagnegosyo, pero may mga batas na hindi pwedeng magnegosyo. Na tungkol sa gobyerno. Ang isang congressman, ang isang senador, di ba? Ang isang DPWH official, hindi pwedeng maging kontraktor, hindi pwedeng makipag-contract sa government. So, ipaliwanag nyo yan. Nasa sa inyo ang paliwanag. Walang presumption ng legitimacy. Number 1. Number 2, civil case pa yan. Wala ng preliminary investigation. Diretso sa korte. O number 3, tutulungan ka pa ng Office of the Solicitor General. Hindi ka na kailangan kumuha ng sarili mong abogado. Ayos yun. Mabilis yan. May presumption agad ng irregularity. Di ba? Kung plunder naman, yung more than 50 million or more, sa Sandigang Bayan, criminal yon. Pero yung forfeiture doon kasama na sa criminal case. Kung plunder. Bakit walang nagpa-file ng forfeiture case? Bakit puro criminal case? Oo, criminal case graft. At ba't wala nagpa-file ng plunder? Billion yan 50 million lang ang threshold ng plunder. Bakit walang plunder? Ba't walang forfeiture? Yung pinakamadali. Gusto pala nila restitution. Di ba sinasabi nila, sigaw ng taong bayan, restitution. Ayan, ang restitution, 1379. Napakadali. Pero attorney, but sometimes you have to bend the law. Hindi nga. Yan na nga ang batas. Yan ang lumalang. Kahit si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, siya mismo pwede siyang mag-file. Di ba sabi niya, sigaw ng taong bayan, siya ay senador. He has a national constituency. Meron siyang opisina, may tanggapan siya. Pwede siya mag-mobilize ng resources. Filean niya. Forfeiture, napakadali. Maisip niya. Bakit wala? Hindi pwedeng hindi niya maisip Lawmaker siya is presumed to know the law. Diba? Yun lang. Yun ang sinasabi ko. Bakit nako-concentrate sa nagkagulo na hindi mo na malaman kung saan nakafocus. Kaya sabog-sabog na. Parang bangag na nangyayari Sabi yan ni Larry, lockdown. Ayan. Di ba?
ayan na, may nagsabi na, eto tumanggap. Oh. Ako ay may malaking SUV worth 15 million, ibinabalik ko na sa inyo. Oh. Yung forfeiture na yon, wala po yon for, it does not apply, yung presumption pala, does not apply to private individuals. Ayun. Pero pwede nyo rin i-forfeit, may jurisdiction din ng Sandigan Bayan kung in conspiracy with public officials. Ang dali lang naman pong i-focus kung restitution lang ang gusto mo, napakadali. Hindi ka na maghihirap. Ayan ang Office of the Solicitor General. Yan. Andyan na yung records sa Senado. Etong si ganito, etong si ganito, etong si ganito. Mag-lifestyle check na kayo sa mga congressman. O, di ba? O, puntahan nyo na yung bahay. Tignan mo na kung ano nakaparadang kotse, pumunta ka ron sa Batasang Pambansa. May mga parking slot doon. Kaninong kotse ba itong Land Cruiser na ito? Wow. Land Cruiser worth 7 million. Kaninong parking slot to? Kay Congressman X. Okay. It's 7 million yung Land Cruiser. Oh. Ang kinikita mo lang 3.6 million a year. A year pa? Oo. Wow. 7 million mahigit Yung halaga. yung kotse. Teka muna. Okay. Note down mo. Saan ba nakatala si Congressman Y? Sa Corinthian Garden, sa Forbes Park, sa Dasmariñas Village. Sana O magkano to? 400 million yung kanyang mansyon. Wow. Magkano kinikita? 3.6 million a year. A Teka year? muna. Ang dali po niyan. Over. Kung Wow. kikilos kayo, kaya lang ginugulo eh. Opo, Di ba? yun nga. Magulo. Ayusin nyo na. Kaya ginugulo, parang Kung gustong restitution, ang dali-dali. hindi mabooking mo eh. Kanya nga. Ang dali po, nandyan ang lahat ng batas. May Whistleblowers Act. Ayaw nyong gamitin. Di ba? Yan ang mabigat na nangyayari. Kaya pala galit to si Larry Lacdaw, isang seaman. Kala ko si Larry Gadon eh. Larry Lacdaw. Di, nakausap ko to sa jeep, nakausap ko. Anong Seaman ginagawa yan. nila? Yung as if doing something, i-issue ka ng lookout bulletin. I'd say with ClickUp, doing my daily tasks is up to 10 times faster. The work of a law firm is massive. Many different parties, a ton of tasks. You're working with the court system. ClickUp saves me a tremendous amount of time and also provides me with peace of mind that I'm not missing anything. Just being better organized, having it all in that one central place, does wonders. And that is chef's kiss. Di ba? Para kina Martin, para sabihin nyo na may ginagawa kayo against Speaker Romualdez, ano yung lookout bulletin? Announcement talaga. Wala naman yon. Actually, may kaduda-dudang provision dyan. Ito natutuwa ako na may aksyon. Pero, alam nyo yung rule tungkol sa lookout bulletin ay, alam nyo, Ano po? very doubtful ito constitutionally. Kasi sinabi noon sa kaso ni Arroyo versus Secretary of Justice. Nagdemanda sina President Arroyo, sina FG Arroyo, Opo. kasi nag-hold departure order si Secretary De Lima nung siya ay nasa DOJ. Okay. Sinabi ng court, nanalo po yung kaso yun, sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yung ginawa ni Secretary De Lima. Nanalo yun kasi yung abogado daw ng mga Arroyo, malakas ang sex appeal. Kaya nanalo. Ayun. Pero anyway, levity aside, ang reason kung bakit yun ay importante ay sinabi doon sa kasong yun na hindi pwede mag-i-issue ng hold departure order ang Secretary of Justice. Only the courts. Yung mga hukuman lamang. Opo. Pero meron ditong provision na nakakabahala. Wow. Nakalagay dito, at ito dapat monitoring lang. Opo. Hindi mo pwedeng pigilan. Pag may aalis, sasabihin, sir, nasa lookout bulletin kayo, i-inform mo. May mga listahan ng mga tao na dapat mong i-inform. Ayun. Halimbawa, si Senator Escudero. Opo. Aalis si Senator Escudero, sir. Yan. Pero hindi mo pwedeng pigilin, ha? Kaya lang, may nakalagay ditong provision, nakakatakot, Unang-una, mahaharas ka. That is already a limitation or
that is already hintayin mo ngayon. Dapat yun paalisin mo na. Ngunit pag sinabi ng ICI, huwag niyong paalisin. Kasi nakalagay dito, unless any of the focal persons say otherwise. No person in the ILBO shall be cleared for travel unless all focal persons indicated in the ILBO are notified. Ibig sabihin, meron pang kapangyarihan ang DOJ, ang ICI, ang NBI, na sabihin, wag yung paalisin yung taong yun. Without any basis. Ano na to? Unconstitutional na ito. Natutuwa ako na sa ILBO itong mga taong to kasi baka mag-alisan eh. Ngunit, ano man ang inis ko sa mga taong ito, hindi inis personal dahil sila ay pinagbibintangan ng anomalya at mukhang may basihan, prima facie at least. May mga nagtuturo sa kanila. Ayoko naman na sila ay maging subject ng unconstitutional law. Kasi wala naman ako sinusunod kundi konstitusyon eh. Even against persons na, ito yung sinasabi kong you cannot bend the law kasi unconstitutional yan. This is another example of bending the law. Alam nyo, pag ninormalize natin yung bending the law, susunod dyan, we will be breaking the law. Hindi pwede. We draw the line, that line is intractable. That line is inflexible. Yan ay batas. Sa notang yan, mga kasama, magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show Topacio. At sa mga commercials, infomercial, virtuals, matransas, paalala, hanap buhay dyan, seniors, nag-training, news, may ating suwaman dyan, kung ano mga tsurba nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah!